Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post di umano. Title, It's Not Selective Justice. Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla dismiss allegations that the planned filing of a plunder case against Senator Rodante Marcoleta constitutes selective justice, emphasizing that the office of the Ombudsman is simply carrying out its mandate. Sabi niya, there's no selective justice when it comes to ombudsman. Remulla also acknowledged the ongoing protest staged by members of Iglesia ni Cristo along EDSA, saying he respects their right to express their views through public demonstration. Sabi niya, freedom of expression nila yon, pero it's a wrong premise. There is no such thing as selective justice when it comes to the ombudsman. So, mali daw. Parehas din si Pangulong Marcos. Mali. Mali ang pananaw ng Iglesia ni Cristo. Okay. So, karapatan ng ombudsman na sabihin niya na wala kaming selective justice. Bahala rin ang taong bayan na humusga kung naniniwala ba sila, naniniwala ba tayo kay Remulla o hindi. Tingnan natin dito sa reaction portion. Dito mo makikita kung marami ang nag-like, nag-love sa kanya, ibig sabihin mas marami ang taong bayan naniniwala na walang selective justice. Kailan kung super dami ang nagtawa at angry o media, patay kang bata ka. 46,000 ang nag-react. 38,000 ang tumatawa. 6,400 ang galit. 961 ang nag-like sa kanya. Percentage-wise, nasa 95% ang hindi naniniwala kay ombudsman. Ibig sabihin, itong 95% naniniwala na mayroong selective justice na nangyayari. Ako, personal opinion ko ito, may selective justice. Kasi sino bang mga na-involve sa flood control scam? 'Di ba ang nagsimula diyan sa Kongreso? Tama yung sinabi ni VP Sara nung bago siya mag-resign as DepEd Secretary. Ang budget ng Pilipinas kontrolado lang ng dalawang tao, Martin Romualdez and Saldico. At yun na nga, sumambulat, totoo. Mismo si Saldico ang nagsalita na inuutosan siya na magsingit ng bilyones at may resibo, at inamin mismo ni Senator Lacson na totoo nga may budget insertion. Inutusan siya, Pangulo at aprobado ni Romualdez. Ano pa ba? So may kaso na ba si Romualdez? Wala. Si Saldico, may kaso na nga, kailang malaya. Nasaan ang hustisya? Ang iba pang na-involve na kongresista, may mga contractors dyan. Klaro kayo. May kaso na ba? Wala. Yung malaking isda sana na ituturing natin, si dating DPWH Secretary Manuel Bunuan, malaking isda yan. Wow, kinasuhan. Na-aresto, nakakulong. Okay na sana. Ngayon, ilalabas na ulit. Gagawing state witness. Nasaan ang hustisya? So, sino lang napakulong? Yan, pinipili. Basta kalaban ka o bumabatikos ka sa gobyernong ito, hindi ka susunod sa kagustuhan nila, yan, ikaw ang makulong. Example, Jingo Estrada. Ayaw niyang bumaliktad. Kasi kung bumaliktad lang siya na umalis sa Cayetano Block at sumama sa Gatchalian Block,
Malaya ngayon si Jinggoy. Ngayon nakakulong. O sinong malaya? Ito na, selective justice. Klaro kayo, we were not born yesterday. Puti na ang ating buhok. Ipinagmamayabang ng ombudsman, hinog na ang kaso ni Joel Villanueva. Sasampahan na natin ang kaso si Escudero. Pagkatapos na bumaliktad, sumama sa Gatchalian Black, nasaan na yung kaso? Wala. So, public opinion. Mas marami ang naniniwala na mayroon ngang selective justice na nangyayari sa ombudsman. Basa tayo sa mga comments. Rene Oriendo, kupal ka talaga, sabi niya. Sunny Soprano, even your own shadow, don't believe ya. He's talking to himself. Hindi ko na lang basahin yung nagkukomenta. We were not born yesterday. The answer to all your queries will be on 2028. How dare you bend the law? So next is Romualdez, Escudero, Villanueva, BBM. No way. Talaga ba? Ba't si Marcoleta, hindi si Romualdez? Sir, sometimes we bend the law, right? Yes. Very obvious, Mr. Ombudsman, to prove to people you're not selected, then file a case against the mastermind. Hanggang ngayon, wala pa. Sinasabi na ng Office of Ombudsman, ang mastermind na nakikita nila, Romualdez and Saldico. Nasaan ang kaso ni Romualdez? Mauna pa si Marcoleta. Kwento mo sa anak mo, what do you expect from a law bender? How about BBM and Martin? Probes to us, sir, investigate the flood control scandal. Pero yung kay Villanueva, hindi tinuloy. Ay, nako. So, nasa atin na, taong bayan. Magtiis-tiis na lang tayo, sa 2028 na lang. Babawi, kakaroon tayo ng justisya. Salamat mga kaibigan dahil sa inyong pagsubaybay sa channel na ito, nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Muna ni ang yero nga ipanghatag sa mga tao. So muna ni si Angkol ang mag-atop karon sa ang gipatindog nga bag-o nga balay. Ug karon mo na ni gipatindog ni nga balay ni Angkol Uking nga taga Sitio Malipayon. So iyan na ning pag-aatupan karon. Naubaw. Araw ito. Og karon humanagid sa pag-atop ang ginatabang nga yero. So atupan na gyud tong gipatindog nga balay ni Angkol. Kita ginato nga nindot na gyud. Salamat sa Ginoo nga nagtabang og sa nag-aning asin. Unta nga magpadayon nga tabang aron daghan pa ang matabangan. Oo, so pila ka bulan kol nga gipatindog nimo ni nga balay bago pa naatupan? Isa ka bulan. Isa na ka bulan. Oo. So tungod kay wa kay palit og kuan yero. So walay iatop. So karon nga natabangan na ka bago pa gid naatupan. Oo. So Ayaw sala. pa gyud.
Salamat kayo, Kol. Daghan kaayo salamat.